Mga maagang senyales na mahina na ang kidney. Alam niyo ba na ang kidney problems ay tinatawag na silent disease? Tahimik sa simula, walang sakit, pero kapag lumala, pwede nang mauwi sa dialysis. Kaya ang tanong, paano mo malalaman kung humihina na ang kidney mo bago pa lumala? Mga kapamilya, ako po si Doc at sa video na ito pag-uusapan natin ang mga maagang senyales na mahina na ang kidney. Hindi ito para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng kapangyarihan na alagaan ang sarili at pamilya ninyo. Kasi tandaan, mas madaling protektahan kaysa gamutin. Kaya samahan ninyo ako hanggang dulo dahil bawat senyales na matututunan ninyo ay pwedeng maging lifesaver. Kung gusto ninyo ng mas marami pang health tips na malinaw, kapamilya style, at madaling tandaan, ay like ang video na ito, i-share sa mga mahal nyo sa buhay, at i-subscribe sa channel na ito. Dahil dito, sama-sama tayong mag-aalaga ng kalusugan. Ingat sa kidney, ingat sa buhay. Bakit tahimik ang kidney problems? Ang kidney ay parang filter ng katawan. Ito ang naglilinis ng dugo, nag-aalis ng sobrang tubig, at nagbabalance ng minerals. Pero ang problema, kahit humihina na ito, madalas wala kang nararamdamang sakit. Kaya tinatawag itong silent disease. Parang gripo na may tagas. Tahimik sa umpisa pero kapag lumala, saka mo lang mapapansin. Ganito rin ang kidney. Kapag may sintomas na, minsan malala na. Kaya mahalagang kilalanin ang maagang senyales. Ano-ano ba ang mga ito? Pagkapagod na hindi maipaliwanag. Kahit sapat ang tulog parang laging lutang o hingal. Pamamaga sa paa, bukong-bukong o mukha dahil hindi na maayos na nailalabas ang sobrang tubig. Pagbabago sa ihi. Minsan madalas, minsan konti lang o kaya may bula. Madalas na high blood dahil konektado ang kidney sa presyo ng dugo. Kung mapapansin mo ang mga ito, huwag baliwalain. Hindi ito simpleng napagod lang or na-stress. Baka senyales na humihina na ang kidney mo. Tandaan, mas maagang aksyon, mas malaking tsansa na maagapan at matigil ang pagkasira. Kaya huwag hayaang maging tahimik ang problema. Kilalanin, pansinin, at kumonsulta agad. Isa-isahin na natin. Sign number 1, madaling mapagod at mahilo. Kung napapansin mong, kahit konti lang ang ginawa, pagod agad, parang laging walang energy at nahihilo paminsan-minsan. Posibleng dahilan ito ng mahina na ang kidney. Kapag mahina ang kidney, hindi nalilinis ng maayos ang dugo, naiipon ng toxins sa katawan. Parang washing machine na hindi na umiikot ng maayos. Imbes na malinis, naiwan ng dumi. Ganito rin ang katawan. Kapag puno ng toxins, bumabagal ang sistema. Ang resulta, panghihina, pagod, at minsan hilo. Marami ang akala stress lang yan o kulang sa tulog. Pero tandaan, kung paulit-ulit, kahit sapat ang pahinga, baka kidney na ang may problema. Dagdag na clue, kapag sabay ang pagod at pamumutla ng balat. O kaya parang laging malamig ang kamay at paa. Dahil kapag hindi malinis ang dugo, bumababa rin ang red blood cells. Isipin mo, ang dugo ang delivery truck ng oxygen. Kung barado ang filter, kidney, hindi makabiyahe ng maayos. Kaya ang katawan parang laging kulang sa fuel. At kapag kulang sa fuel, ano ang pakiramdam? Lutang, mahina, mabilis mapagod. Kaya kung madalas kang hingal kahit sa simpleng lakad o biglang nahihilo kahit walang dahilan, huwag balewalain. Hindi ito simpleng pagod lang. Baka senyales na humihina na ang kidney. Kapamilya reminder, mas mabuti nang magpa-check up ng maaga kaysa hintayin lumala. Kasi tandaan, ang kidney problems tahimik sa simula, pero kapag lumala, mahirap nang habulin. Mas mainam na maagang naagapan. Ka-GK, ikaw ba o may kakilala ka na nag-aalala sa kalusugan ng kidney? Mag-comment ang isa o 0 kung hindi. I-type mo na rin kung saang lugar ka nanonood. Sign number 2. Pamamaga ng paa, kamay, o muka? Tingnan ang paa. Masikip ang tsinelas? Namamaga ang bukong-bukong? May puffiness sa mata pagising? Kung oo, baka hindi lang simpleng naipit sa upuan o napagod sa lakad. Isa ito sa pinakakaraniwang maagang senyales ng mahina na ang kidney. Bakit? Kapag mahina ang kidney, hindi na ilalabas ang sobrang tubig, naiipon ito sa katawan. Parang lababo na barado.
Imbes na tuloy-tuloy ang daloy, naiipon ang tubig. Ganito rin sa katawan, naiiwan ang sobrang fluid, kaya namamaga ang paa, kamay, o mukha. Dagdag na clue. Kapag sabay ang pamamaga at biglang pagtaas ng timbang, o kaya masikip ang singsing o medyas kahit dati ay sakto lang. Sa umaga, puffiness sa mata, sa gabi, mabigat ang paa. Marami ang akala na high heels lang o naipit sa biyahe. Pero kung paulit-ulit, lalo na kung walang malinaw na dahilan, baka kidney na ang may problema. Analogy, isipin mo ang katawan na parang bahay. Kung barado ang drainage, saan pupunta ang tubig? Sa sahig, sa dingding, sa paligid. Sa katawan, ganito rin, naiipon sa paa, kamay at mukha. At tandaan, hindi ito simpleng cosmetic issue. Ang pamamaga ay senyales na may imbalance sa loob. Kung hindi agad pansinin, pwedeng lumala at makaapekto sa puso at presyon ng dugo. Kapamilya reminder, kung napapansin mong laging namamaga ang paa o mukha, huwag balewalain. Mas mabuti nang magpa-check up kaysa hintayin lumala. Kasi ang kidney problems tahimik sa simula, pero kapag lumala, mahirap nang habulin. Sign number 3, pagbabago sa ihi. Mahalagang bantayan ang ihi mo. Ito ang parang report card ng kidney. Kung may kakaiba, baka may problema na. Problema sa kidney, red flags, madalas umihi lalo na sa gabi na maaring magpahiwatig ng hindi normal na paggana ng mga bato. Masyadong kaunti ang ihi mo kahit marami kang ininom na posibleng senyales ng dehydration o kidney dysfunction. Mabula o parang may sabon na maaaring magpahiwatig ng presensya ng protein o iba pang substansya sa ihi, maitim o sobrang maputla na nagmumungkahi ng posibleng pag-aabala sa atay o kakulangan sa dugo. Kapag mahina ang kidney, hindi nito nababalanse ang tubig at dumi sa katawan. Kaya minsan, sobra ang ihi na nagiging sanhi ng dehydration. Minsan naman, konti lang ang nalalabas kahit na uhaw ka, na nagre-resulta sa akumulasyon ng toxins sa katawan na maaaring makasama sa kalusugan. Yung mabula, maaaring senyales ng protein loss, isa sa unang palatandaan ng kidney damage. Parang washing machine na tumatapon ng sabon. Ibig sabihin may tagas na. Sa katawan, ibig sabihin lumalabas ang protein na dapat nasa dugo. Dagdag na clue kung biglang nagbago ang kulay ng ihi, sobrang dilaw, maitim, o halos walang kulay. Kung may amoy na kakaiba o mas matapang kaysa dati. O kung may kasamang dugo, red flag na dapat agad ipatingin. Isipin mo, ang ihi ay parang window ng loob ng katawan. Kung malinaw, maayos ang filter. Kung mabula, maitim, o kakaiba, ibig sabihin may sira na ang filter, ang kidney. Marami ang nag-aakalang normal lang ang madalas umihi sa gabi, lalo na sa matatanda. Gayunpaman, kung ang pag-ihi ay paulit-ulit at nakakaistorbo sa tulog, ito ay maaring senyales ng isang mas seryosong kondisyon. Tulad ng problema sa kidney o iba pang mga sakit na may kinalaman sa sistemang ihi. Mahalagang kumonsulta sa isang doktor upang suriin ang sitwasyon at matukoy ang tamang solusyon para sa problema. Kapamilya reminder, huwag balewalain ang ihi. Maliit na bagay tingnan pero malaking clue sa kalusugan. Kung may kakaibang pagbabago, mas mabuti nang magpa-check up agad. Kasi tandaan, ang kidney problems tahimik sa simula. Pero kapag lumala, mahirap nang habulin. Sign number 4, pangangati ng balat. Kung madalas kang makati kahit walang rashes, parang tuyo ang balat palagi. Huwag agad isipin na simpleng allergy o init ng panahon. Kapag mahina ang kidney, may nangyayari sa loob na hindi agad nakikita. Naiipon ng waste sa dugo, nakakaapekto ito sa balat. Parang tubig na hindi na-filter. Kapag marumi, may naiiwang residue. Ganito rin sa katawan, kapag hindi nalinis ng kidney ang dugo, naiipon ng dumi at ang balat ang unang nagrereklamo. Dagdag na clue, pangangati na hindi gumagaling kahit nag-lotion. Mas matindi sa gabi, lalo na kapag nagpapahinga. Kasabay ng pamumula o pamumuti ng balat. Marami ang akala, allergy lang yan o dry skin lang. Pero kung paulit-ulit, lalo na kung may kasamang panghihina o pamamaga,
baka senyales na ito ng kidney problem. Sa mga ganitong sitwasyon, mahalagang huwag ipagwalang bahala ang sintomas at kumonsulta sa isang doktor para sa wastong pagsusuri at paggamot. Ang mga senyales ng kidney problem ay maaring magdulot ng mas malala pang komplikasyon kung hindi maagapan, kaya't makabubuting maging mapanuri at maagap sa pag-aalaga sa sariling kalusugan. Analogy: isipin mo ang balat na parang alarm system ng bahay. Kapag may naiipong basura sa loob, nag-a-alarm ito sa labas. Kaya ang pangangati, hindi lang simpleng iritasyon, ito ay warning sign. At tandaan, hindi ito basta nakakainis lang. Kapag hindi naagapan, pwedeng lumala at makaapekto sa kalidad ng buhay. Minsan sobrang kati na hindi makatulog, hindi makapagpahinga. Kapamilya reminder, kung madalas kang makati kahit walang rashes, huwag balewalain. Mas mabuti nang magpa-check up kaysa hintayin lumala. Kasi tandaan, ang kidney problems tahimik sa simula, pero kapag lumala, mahirap nang habulin. Sign number 5, nawawalan ng gana kumain. Pagsusuka, posibleng maranasan, walang gana sa pagkain, laging busog kahit konti lang ang kinain, madaling masuka o parang laging may kabag. Bakit nangyayari ito? Dahil sa toxin buildup sa katawan. Kapag mahina ang kidney, hindi nito nalilinis ng maayos ang dugo. Ang mga dumi at lason naiipon. At kapag puno na ang katawan ng toxins, apektado pati ang tiyan at gana sa pagkain. Parang refrigerator na hindi na malamig, imbes na presko ang pagkain, mabilis masira. Ganito rin sa katawan, kapag hindi na filter ng kidney, parang laging panis ang pakiramdam. Dagdag na clue, biglang ayaw sa dating paboritong ulam. Madaling masuka kahit simpleng pagkain lang, kasabay ng panghihina at pamumutla. Marami ang akala na bigla lang sa kain o nababad sa init. Pero kung paulit-ulit, lalo na kung walang malinaw na dahilan, baka senyales na ito ng kidney problem. Analogy: isipin mo ang katawan na parang kotse. Kung barado ang filter ng gasolina, hindi makatakbo ng maayos. Ganito rin tayo. Kapag barado ang kidney, hindi makadaloy ng tama ang enerhiya. Kaya nawawala ng gana, parang laging busog at minsan nasusuka. At tandaan, hindi ito simpleng wala sa mood kumain. Kapag hindi naagapan, pwedeng lumala at makaapekto sa nutrisyon at resistensya ng katawan. Kung kulang sa pagkain, lalong hihina ang immune system. Kapamilya reminder, kung madalas kang walang gana, laging busog kahit konti lang, o madaling masuka, huwag balewalain. Mas mabuti nang magpa-check up kaysa hintayin lumala. Kasi tandaan, ang kidney problems tahimik sa simula. Pero kapag lumala, mahirap nang habulin. Bakit lumalala kapag hindi napansin? Kapag tuloy-tuloy ang pinsala sa kidney, hindi lang ito simpleng problema. Unti-unti itong nagdudulot ng domino effect sa buong katawan. Ang mga toxin at waste products na dapat ay nahahalaw mula sa dugo ay naiipon, nagiging sanhi ng iba't ibang komplikasyon tulad ng hypertension at anemia. Dagdag pa rito, ang kakulangan ng tamang balanse ng electrolytes ay maaari ring magdulot ng problema sa puso at mga kalamnan na naglilimita sa kakayahan ng katawan na gumana ng maayos. Kapag lumalala ang kidney function, ibig sabihin, mas kaunti ang nalilinis na dugo na nagreresulta sa pagtaas ng toxins at waste products sa katawan. Tumataas ang blood pressure dahil konektado ang kidney sa kontrol ng presyon na nagiging sanhi ng mas mataas na panganib sa cardiovascular health. Nadadamay ang puso, mas nahihirapan itong magbomba dahil sa imbalance sa electrolytes at fluid levels na nagiging sanhi ng iba pang komplikasyon. Umaabot sa CKD or dialysis, chronic kidney disease na nangangailangan ng tulong ng makina para linisin ang dugo, na nagiging mahalagang bahagi ng pangangalaga para sa mga pasyenteng may advanced kidney damage. At kadalasan, huli na nalalaman, parang bahay na may tagas sa bubong. Tahimik sa umpisa, pero kapag bumigay, bahana. Ganito rin ang kidney, kapag hindi napansin, biglang malala na ang epekto. Pero ang maganda, maaring maagapan kapag maaga na nadiskubre. Kung alam mo ang maagang senyales, pwede mong pigilan ang paglala. Parang preno sa kotse.
Mas madaling huminto kung maaga mong pinindot kaysa hintayin pang bumangga. Kapamilya reminder, huwag hintayin na lumala bago kumilos. Kung may napapansin kang sintomas, mas mabuti nang magpa-check up. Kasi tandaan, ang kidney problems tahimik sa simula. Pero kapag lumala, mahirap nang habulin. Sino ang pinaka nanganganib? Mas mataas ang risk kung ikaw ay may diabetes. Dahil ang sobrang asukal sa dugo ay nakakasira ng maliliit na ugat sa kidney. High blood pressure, parang gripo na laging mataas ang pressure, unti-unting nasisira ang filter. Family history ng kidney disease, kung may kamag-anak na nagkaroon, mas mataas din ang tsansa. Madalas maalat ang pagkain. Tandaan, ang sobrang asin ay nagpapahirap sa kidney at nagpapataas ng presyon. Kulang sa tubig. Kapag laging dehydrated, mas hirap ang kidney mag-filter. Overuse ng pain relievers, lalo na kung araw-araw iniinom, pwedeng makasira ng kidney sa katagalan. Kung meron ka nito, mas mahalagang magbantay. Parang kotse na may history ng sira, kailangan mas madalas ang maintenance. Ganito rin sa katawan, kung may risk factors ka, mas dapat kang alerto sa maagang senyales. Dagdag na clue, kung sabay-sabay ang risk factors, mas mataas ang posibilidad. Kung may diabetes at high blood pressure, double ang bantay. Kung mahilig sa instant noodles at chips, dagdag pa sa risk. Marami ang nag-aakala, wala pa akong nararamdaman, okay pa ako. Pero tandaan, ang kidney problems ay silent disease. Kapag huli na nalaman, mahirap nang habulin. Kapamilya reminder, kung kabilang ka sa mga risk group, huwag baliwalain. Mas mabuti nang magpa-check up, mag-ingat sa pagkain, at uminom ng sapat na tubig. Kasi tandaan, ang maagang pag-alaga, mas malaking tsansa na maiwasan ang dialysis. Paano maagapan at maprotektahan ang kidney? Simple lang pero epektibo. Uminom ng sapat na tubig. Parang gripo na laging may daloy. Kung kulang sa tubig, mas nahihirapan ang kidney mag-filter. Kaya siguraduhin na hydrated ka, lalo na sa mainit na panahon. Bawasan ang asin. Ang sobrang alat ay parang dagdag bigat sa kidney. Kung mahilig sa instant noodles, chips, o maalat na ulam, tandaan, masarap sa dila pero mabigat sa kidney. Kontrolin ang sugar at blood pressure. Kung mataas ang asukal o presyon, mas mabilis masira ang maliliit na ugat ng kidney. Parang tubo na laging mataas ang pressure, unti-unti itong bumibigay. Iwas sobrang processed food, mga delata, fast food, at instant meals. Madalas puno ng asin, preservatives at chemicals. Mas mabuti pa rin ang sariwang gulay, prutas at lutong bahay. Magpa-check kung may risk. Kung may diabetes, high blood o family history ng kidney disease, mas mahalagang magpa-laboratory at kumonsulta. Parang regular na maintenance ng kotse. Mas mura at mas madali kaysa hintayin masira ang makina. Kapamilya reminder, mas madaling protektahan kaysa gamutin. Kapag naalagaan mo ang kidney ngayon, mas malaki ang tsansa na maiwasan ang dialysis sa hinaharap. Isipin mo, maliit na effort araw-araw kapalit ay malaking ginhawa sa buong buhay. Mga kapamilya, nakita natin na ang kidney problems ay silent disease. Tahimik sa simula, pero kapag lumala, mahirap nang habulin. Pero tandaan, kung alam mo ang maagang senyales, mas malaki ang tsansa na maagapan. Hindi ito para takutin, kundi para bigyan ka ng kapangyarihan na alagaan ang sarili mo at ang pamilya mo. Ang kidney ay parang tahimik na bayani ng katawan, walang reklamo, pero araw-araw nagtatrabaho para linisin ang dugo at panatilihin kang malusog. Kaya huwag natin siyang pabayaan. Maliit na hakbang araw-araw, tamang tubig, tamang pagkain, tamang check-up, malaking ginhawa sa panghabang buhay. Kung may napansin kang senyales, huwag balewalain. Magpa-check up, mag-ingat, at alagaan ang kidney mo. At kung gusto mong mas marami pang health tips na malinaw, kapamilya style, at madaling tandaan, i-like, i-share, at i-subscribe sa channel na ito. Kasi tandaan, mas madaling protektahan kaysa gamutin. Ako po si Doc, kasama ninyo sa pag-aalaga ng kalusugan. Hanggang sa susunod, kapamilya, ingat sa kidney, ingat sa buhay. Sa susunod, mga gawain araw-araw na nagpapalala ng kidney damage nang hindi mo namamalayan.